Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating itaas sa Diyos ang ating mga intensyon at mga panalangin. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ko ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamumuhay at pagpala ng Obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Juan. Hirang naginang, labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa inyong mga anak, alinsunod sa utos sa atin ng Ama. At ngayon, ginang, ako'y may hihilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sisimula pa'y nasa atin ng mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig, at ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo'y naging tao. Ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito,
ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Buong puso ang hangad ko na ikaw paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain, upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik mamasdan, yaong huling idudulot sa akin ng iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din nung panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat, gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukurin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukurin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukurin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay,
Doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. 2 puntos po ng pagdinilay na maaari nating makuha sa ating binasang Ebanghelyo. Una, meron tayong tinatawag po na substitute o proxy. Kapag hindi tayo makakapunta o hindi tayo magkakaari sa isang bagay o sa isang pagtitipon, okasyon o anuman, kumukuha tayo ng kapalit natin. Sabi natin, proxy, substitute, kapag magdininong, magdininang. Sa buhay kabanalan, hindi po pwede ang proxy. Hindi pwede ang substitute. Hindi pwedeng sabihin, isimba mo naman ako. Hindi pwedeng igawa mo naman ako ng mabuti. Hindi pwedeng ikaw ang magbisyon para sa akin. Sa buhay kabanalan, ito isang personal na pagtugon natin sa Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Kaya nga ang buhay kabanalan ay isang pagtatalaga ng sarili sa ating Panginoon, sa Kanyang gawain, sa Kanyang buhay, na inaasahang ito ang ating gagawin sa buhay na ito. Pangalawa, dahil ito'y personal na pagtugon, hindi naman ibig sabihin hindi natin isasaalang-alang ang iba. Binabanggit po sa binasang Ebanghelyo, merong maiiwan, merong kukuhanin, merong maiiwan. Ang gusto ng Diyos, walang maiiwan, lahat ay sama-samang makakarating sa Kanyang kaharian. Ito ang diwa ng binabanggit ng Santo Papa na simbahang sinodal o Synodal Church. Ipinapaalaala sa atin na tayo naglalakbay dito sa lupa at personal tayong tumutugon sa panawagan ng kabanalan, pero hindi ibig sabihin hindi natin isasaalang-alang ang iba. Kung paano tayo nagnanais maging banal, yun din ang ating tungkulin sa ating kapwa. Turuan sila, akayin sila sa buhay kabanalan, upang sama-sama tayo, walang maiiwan sa buhay na ito. Kaya nga po ang patunguhan ng ating diocese, bunga na rin ng ating isinagawang synodal consultation, ay ang sama-samang paglalakbay, walang naiiwan, walang pinababayaan. Kaya nawa, sa ating personal na pagtugon sa panawagan ng Diyos, na tayo mapalapit sa Kanya, parating may puso para sa iba, parating may pagsisikap na turuan ang iba at gabayan sila para tayo sama-samang makasama sa kaharian ng Diyos. Walang naiiwan, walang napapabayaan. Bakit po kinakailangan itong gawin? Sapagkat ang isang katotohanan ng buhay, at yun ang binabanggit sa unang bahagi ng Ebanghelyo, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ito. Sabi sa ating Ebanghelyo, noong panahon ni Noe, ang mga tao ay abala sa kanilang mga ginagawa, pero biglang dumating ang pagkakataon ng malaking baha. Noong panahon ni Lot, nagunaw ang Sodoma, na ito'y nangyari sa kaabalahan din ng tao. Hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi pa ngayon ang pagdating ng anak ng tao. Hindi natin pwedeng sabihin, siguro matagal pa, malakas pa ako. Hindi natin pwedeng sabihin, matagal nang sinasabi yan, hindi pa mangyayari yan. Walang katiyakan ang lahat. Ang tanging katiyakan, tayo makakasama ng Diyos sa Kanyang kaharian kapag tayo ay tumutugon sa panawagan ng kabanalan
at isinasaalang-alang natin ang iba upang sama-sama tayo makasama niya sa kaharian ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, sa wakas ng panahon, ipadadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tipunin ang kanyang mga hinirang habang ating ipinapanalangin ang pangailangan ng lahat ng sangkatauhan. Hilingin natin sa Diyos na matagpuan niya tayong handang kumarap sa Kanya sa Kanyang muling pagbabalik. Ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang pagsaksi sa kanilang buhay, naway higit na mahikayat ng mga tao at mga bansa sa daan ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya, naway magpahayag ng kanilang pananampalataya sa buhay na walang hanggan at maunawaan ang walang hanggang bunga ng bawat kilos natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating sarili, naway maihanda natin sa pagdating ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng tuwinang pamumuhay sa katotohanan, katapatan at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga biktima ng pang-uusig at pang-aabuso, naway makatagpo ng tunay na kagalingan upang makamit nila ang katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway bumangon muli sa kalwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang Ang aming aming panalangin. panalangin. Panginoon Diyos, hindi namin alam ang oras ng iyong pagbabalik, ngunit umaasa kaming hindi kami pababayaan ng iyong pagmamahal. Di aming hiling sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay. Sa paghahain namin ngayong ginugunita sa San Martin, upang sa pamuhay namin araw-araw, itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa, sa pamamagitan ni Jesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Martin ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanang dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gayon banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan ng kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y buhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo, kaysa na mga apostol ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Bilang nagkakaisang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sanayan mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Higayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkalo mo sa aming nagsalo-salo sa piging ng pagkakaisa, ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay, upang katulad ng buong pagtalaga ni San Martin sa iyo, kami maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.